So, Updated ang tax. updated ang tax. Oh, yan. Okay. Updated ang tax. So, yan mga Mag-asawa po ang kabukas. may-ari nito. Mag-asawa lang. Opo. Sila lang dalawa, walang ibang Wala. kasali. Ayan. Mag-asawa lang mga kabukas. And ayan, may kopya siya ng certified, ano yan? Certified True copy ng title. true copy Yan. ng title. And tara sa, andito tayo ngayon. Andito. Ito yung sinasabi niya na nabili na daan. Ito nabili. Ito yung nabili. Opo. Dito sa may-ari ng lupa na to. Tapos ito, may daan pa rito na gagawin. Doon. May sarili pong daan ng Doon yan. makakabili. Yan, Opo. ayan. 4 Sarili pong meters daan. po straight dito. Meron din po tayo ditong road. Yan. Sa Yan. may-ari pa rin po ito. Oo. So ito mga kabukas yung mga lote na sinasubdivide nila. So lahat po yan, ay accessible. Tatamaan po lahat yan ng kalsada dito. And then may kalsada pa rito. Kumbaga talikuran po. Ayan ha. Yan po yung ano mong tawag dyan? Hello mga kabokals. Natatandaan nyo ba tong area na to? Ito yung kinunan namin last time na may binibenta kami ni Ate Glenda. Ayan si Ate Glenda. Hi po. Ayan. Good afternoon po. Ayan. So magpa-follow up vlog lang kami. Meron po kaming mga i-discuss na mga changes do sa previous vlog namin. Ito po yung ano sukat nito? Bali 9,000 plus po siya. 9,000 kulang isa hektarya. Ayan. Sige sir. Thank you. Apo. Kulang isa hektarya mga kabokals na sinasubdivide nila Ate Glenda. So ito ano direkta sila sa may-ari. Opo, direct lang po tayo sa may-ari dahil ito naman po, maliit lang po itong area na to. So, bali 9,000 plus po ang kabuuang sukat. Then maliles pa po yung ating daan na bali ang mag-iano lang nito 8,000. Yun ang 8,000 square meter. ang magiging subdivided Total talaga, total area. Ayan. Bali 30 lots. 30 lots lahat. 30 lots. 30 lote na tag anong sukat? 300 po ang magiging sukat lahat nito. 300 sa isang lote, 30 lots po ang magiging total po ng lote na mapapaloob dito sa area na to. Unfortunately, etong ano ba to? Sold out na yung frontage? Hindi, ano pa po, meron na pong gustong kumuha. Sa ngayon, hindi pa natin masabing sold. Pero nag-uusap na. Pero nag-uusap na, meron na. Oo. Yung kung sa ano, gusto Ilan- na nila. Ilan ba tong lote sa harap na to? Bali, palalabasin lang namin. Actually, may 5 na, di ba? 5. 5, kaso nagkulang tayo ng isang lote, kaya gagawin kong 6. 6 na sukat. Kaya sa 29 lots, magiging 30 lots. 30 lots. Yan, So 30 itong lots. harap na to, tag ilang sukat niyan? 300 din. Nasa 200 plus. 200 plus sa isang lote. Yan. Sa magiging 6 siya na Magiging 6, frontage. nasa 200 plus. 6 na tagto 200 plus na sukat. Kasi Ayan. dun sa 5 subdivide natin is 300 ang sakto. So yung isa 265 at 4 na 300. Yan. Kasi ang frontage nito 1,465. Ang frontage niya lahat. So ito mga kabukas yung frontage. Ito po yung barangay barangay road na ito mga kabukas. Andito po yung 6 na lote na tagto 200 plus ang sukat. Sa loob po may mga inner pa tayo. Ang presyo ng ano? Ito pong frontage Frontage? natin ay 2,700 per square meter. 2,700 per square meter. And then yung likod nating part 300 ang sukat ng bawat lote. 2,500 naman per square meter. 2,500 doon mga kabukas sa So ito inner. po, nandito na rin po yung ating certified Ayan. true copy. Yan, kaya po kami nag second vlog. I-ano mo nga sir. Ayan, pakita natin. Opo, kaya po kami nag second vlog dahil po yung papers para at least po meron po akong maipakita sa inyo. Ito na po yung certified true copy natin. Malinis naman po siya, wala naman po siyang annotation or nakasangla. Wala naman pong memorandum na nakatatak din, wala po. So ang seller po natin ay present po yon. Yun ang kagandahan, nandyan po sila, present. Ibig sabihin po, wala po tayong extrajudicial settlement. At ang updated din, ang tax po nila, updated din po. So, Updated ang tax. Updated ang tax. Oh, yan.
Okay. Updated na tax. So yan mga Mag-asawa po ang kabukals, may-ari nito. mag-asawa lang. Opo. Sila lang dalawa, walang ibang Wala. kasali. Ayan. Mag-asawa lang mga kabukals. And ayan, may kopya siya ng certified, ano yan? Certified True copy ng title. true copy ng title. And tara, puntahan natin dito mga kabukals. Discuss ko lang. Ayan. Yun nga, para makaabil yung ating mga client dyan. So, meron po kaming special na offer sa inyo. So, dito po, sa frontage natin, kung sakaling meron mang available, is cash basis tayo sa frontage. So, bibigyan po namin kayo ng special na terms sa 300 square meter na kukunin ninyo. Pwede po tayong mag-down payment ng 50%. Yan. 50% down Opo. payment. Ayan. 50% na down payment. Kung cash naman po, much better. Pero kung sa mga client po na gustong maka-avail at walang pong pang full payment, yun po, 50% po nag-i-accept po si seller. And yung remaining na 50% naman ay 1 year to pay. 1 year to pay. Yan. Ayan. Yung 50% So, remaining ha. Opo. So, yung 300 square meter, i-discuss ko na rin. So, 750,000 ang total contract price natin. 750,000. 750,000. Ayan. And then, sa mga gastusin, hindi na po ninyo iisipin yung CGT or capital gains tax. And then, yung pagmumuhon or approved plan, shoulder na rin ng ating seller. Yellow seal, shoulder na rin ng ating seller. So, ang isi-shoulder nila, kung gusto nyo ipa-transfer title na, yun po ang magiging shoulder ninyo. Ayan. Kayo po ang ibig sabihin magbabayad na. Ayan. So, sagot na nila lahat mga kabokals. Ang sasagutin niyo lang is yung transfer of title na lang. Yun na lang po ang sa inyo. Pero lahat po na kailangan ay sasagutin na nila Ate Glenda. Ayan. So ano pang ito, pakita natin yung inner lot. Ito mga kabokals, punta tayo sa inner lot naman. Ayan po yung frontage ha. Ito po. Ito right of way. Itong daan na to, ito ay nabili na. Pero naka-include pa po yan dito sa title. Ano po? So kami na rin po ang gagastos nito para at least magiging dalawa ang road. Isa Ayan. sa doon natin. Oo. Ipakita mo nga tayo yung mapa para magkakaroon tayo ng isang diretso doon. Oo. Pakita natin yung mapa para magkaroon sila ng idea. Okay. Ayan. Ayan yung Tutukan map. mo. Ayun Hindi yung ko map na mga bubuksan kabokals. Hindi, okay na yan. 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 So ito Ayan, po andito yung- tayo mga kabokals ha. Andito tayo ngayon, andito. Ito yung sinasabi niya na nabili na daan. Ito nabili. Opo. Dito sa may-ari ng lupa na to. Tapos ito, may daan pa rito na gagawin. Doon. May sarili pong daan ng Doon yan. makakabili. Yan, Opo. ayan. 4 Sarili pong meters daan. po straight dito. Meron din po tayo ditong road. Yan. Sa Yan. may-ari pa rin po ito. Oo. So ito mga kabokals yung mga lote na sinasubdivide nila. So lahat po yan ay accessible. Tatamaan po lahat yan ng kalsada dito. And then may kalsada pa rito. Kumbaga talikuran po. Ayan ha. Yan po yung ano mong tawag dyan? Scheme plan pa scheme lang po plan. siya. Hindi pa po ito approved plan. Ayan ha. Yan. Ayan po yan mga kabokals. Yan po ang hugis ng property. Andito po tayo. Ngayon. Yan. Andito po tayo. Ayan ha. Para magkaroon po kayo ng idea. Andyan po tayo. Ayan. Ayan po yan. Ayan po yung daan na yan. Andun yung isa. Yung diretso. Doon po sa may poste na yun. Unahan lang dito ng poste. Ayan. Ito yon. Yun. Yan. May isang lote po kasi dito lahat eh. Yan. Ito yung mga frontage. Ito po yung barangay road mga kabokals. Ayan. Ayan po yun. Ayan. Yan po yung barangay road. Ayan o. So sabihin mo sir, ito papunta ng Kamatsile. Ayan. DRT Boundary Kamatsile. kasi tayo ng Kamatsile. Actually, yung hakbang ng labas ng ating lote, Kamatsile na ang address. Boundary na halos. Oo, Kamatsile na yan. Ito lang yung tukod. Pero yung isang lagpas ng hakbang natin, Kamatsile. Kamatsile na pala doon mga kabokals. DRT. na po yun. Doon Halos na rin DRT ang na. responsibilidad. Oo. So ayan na mga kabokals. Ayan po yung scheme plan. Maganda po ang plano kasi isang kalsada lang kailangan. Sakop na po lahat ng lote. So isang diretsuhan lang yung mga kabokals na at diretso pa, wala pong pataas, walang pababa diyan. Lahat ang area dito. Kahit traktora lang ibanat diyan, madali pong gawa ng daan.
Eh na yun, sagot na rin po nila Ate Glenda yun, yung paggagawa po ng kalsada na yan. So ito, yung right of way po na nabili din. Ito po yung ayan po yung lote mga kabokals ha. Yan po yung kabuuan ng property na pinakita ko doon sa scheme plan kanina. Tapos sir, ito po 4 minutes or 5 minutes away sa DRT Kamachil Elementary. And then highway. Highway na. Yes, highway ng Kamachil. Ayan mga kabukas dun. Pa highway na yan, pa DRT yan. Malapit po ito sa mga pasyalan. Alam mo sir, di ba? mga Mga pasyalan. Mga Laan Cave. Malangaan Cave, yung mga pasyalan dyan sa DRT, tsaka yung Mount Brigino. Mount Brigino. Camping site. Tsaka Caribbean Resort. And then Mama Pia Church. Yun. Yan. Ang minutes lang po, nasa 10 minutes away lang tayo. Malapit so lang. malapit po ito sa DRT talaga. Malapit siya sa mga tourist spots mga kabokals. Kagandahan po nito, mataas yung Lote. lupa kaysa Lupa. dito sa kalsada. Yan. So yung baha, walang baha po dyan mga kabokals. Hindi po binabaha. Mataas po siyang part. Ayan, nakita niyo may kalsada. Perfect flat flat siya. Patag siya. Kaya napakadali pong gawa ng daan yan. Hindi po magiging problema ang daan. Saka yun nga, isang diretsuhan lang isang suruan lang yung mga kabokals, isang suruan lang yun. Lahat na po ay magkakaroon na ng daan. So ito, punta tayo sa bandang gitna. So, discuss ko na rin po. Oo. Na din. Sige, discuss mo na. Bali po, magkakaroon po tayo dito para at least po ma-block po natin yung alat. Kung interested po kayo, ipapakita po namin through online yung isasend sa inyo sa GC sa gagawin ni Sir, tulad pa rin ng dati. So, meron din po tayo ditong reservation para at least alam po namin na kayo ay gustong mag-avail. So, may to follow tayo. So, less naman din yun doon sa ita-down payment nila. Kung terms ang kukunin ninyo. Yan. Pero hindi po tayo pwedeng mag-cut sa 300 po. Kasi bibigyan na po namin kayo ng terms ng 1 year. Ngayon, sa 1 year na yon, kung kayo po ay may request, sa GC na lang po tayo mag-usap. Yan. Ano po? Kung may request pa po kayo sa 1 year to pay, GC po tayo mag-uusap. Let's say, talagang gipit na gipit. Mga ganon. Para po mapagbigyan pa rin po kayo. Yan. Pero hindi ko na po i-discuss dito. Sa GC tayo mag-uusap. Magkakaroon po kasi magkakaroon kayo ng group chat. Sa lahat po na mag-a-avail para po lahat po ng transaksyon ng pag-uusap patungkol po sa loteng kinukuha nyo ay doon po padadaanin. Ayan. Yung title po ito, wala pong problema sa process po ng title. Kami na rin po ang magpa-process ng title papunta sa inyo. Yan. Yan. Sila na rin. Transfer of title sila na rin. Pero magbabayad sila ng processing fee. Processing fee po. Yes. Ayan. Pero sa pagmamohon, kalsada, ano ba tax? Ano ba 'yun? Updated tax? Updated ng tax natin sa capital gains tax capital kami gains, po magbabayad. Sila lahat. Yun po ay yung 6%. Yung 1.5% na doc stamp, yun po ang inyo. Kasama din yung sa RD na transfer title. Transfer of title. Ayan. So yun po yung pag-uusapan natin. Yun lang ang inyong babayaran. Hindi na kayo katulad nung sa iba na kayo yung CGT, kayo yung mumuhon, magpapasurvey. Dito po, mura na. 2.5 lang po ang per square meter natin. Di ba? Shoulder na po namin lahat. Kasi dahil flat owner lang po ito. At maliit lang naman po itong lote na to. Hindi naman po ito kalakihan. At isa pa, access na po ang kuryente. Ayan, access na. Ayan na po ang kuryente. At pero sa tubig po, deep well po tayo. Deep well, Yan. Pero madali makakuha ng tubig dito mga kabokals. At saka ang maganda rito kasi dating cash nga po yung unang vlog namin. Dati siyang cash, 'di ba? Cash basis. Ngayon po, ginawa na pong nagkasundo po sila ng may-ari na yung 50% po na remaining balance ay pwede pong hulugan ng 1 year. So 50% lang po yung ibabayad nyo upfront, basta mas-secure nyo lang po yung lote. And then the remaining 50% po ay payable in 1 year. Pwede kayo mag-monthly. Magkakaroon po kayo ng parang monthly amount na babayaran nyo. Basta 1 year, yun po. 1 year to pay. 1 year to pay po yung remaining lang. Doon po sa, syempre, maaaring meron pong gustong kumuha pero wala pong pang full payment. So yun, magandang opportunity po ito na 50% lang po muna ang inyong ibabayad.
The remaining is pwede pong hulugan. Ayan mga kabukas, yung baka po ay hindi kasama. Ang laki ng baka. Ayan. So yung may mga puno na yun, wala pa nakuha dun ano, sa may bahay na yun. Mayroong isang naka-allocate dun, sir. Ah, meron na. Opo, may isa po dyan na dyan naka-point na kukunin. Kasi bali, ang naka-line up natin ay 7. Oh. Yan. 7 na nagpapa-reserve. Opo. Mm. 7 po ang naka-line up. Kaya nga po yung ating ano na yun, yung frontage na yun, ay meron tayong mga kausap na. Oo. Ayun sila kanina nandoon. Oo. So mag-uusap lang po. Pero hindi pa naman nag-close yun, ano? Hindi pa po, hindi Hindi pa, pa naman. nag-close. So Oo. mag-PM lang po kayo sa akin. Oo. Sa kay sir kung gagawa naman siya ng GC para ma-confirm natin kung sila ba ay tutuloy. Oo. Ayan. Ayan mga Kasi, kabukas doon po kasi pina-priority namin na cash po talaga siya. sa harap. Sa harap. Oo. Yes. Hindi po namin inaano na maging installment yun or 50%. So ang ibig sabihin pala, yung sa frontage, cash basis lang po. Yes Plus po, cash basis po lang pala tayo. doon mga Kasi yun kabukas. yung buyer natin, narinig mo, Oo. gusto nila is 50% din. Oo. Hindi po kasi kailangan po namin na mag-BP sa may-ari. Mag-deposit din sa may-ari. Mag-deposit para Oo. magtuloy-tuloy po kami. Mm. Ngayon, hindi kami papasok kung gagawin nilang install. Oo, ayan. Yan. So yun mga kabukals ang 50% parang 50% payable in 1 year lang pala. Dito sa inner lang pala. Yes, Sa inner lang mga kabukals Kasi yung nga po, frontage ano, opo. cash po. Cash yung sa Mas frontage. basis po tayo doon. Mm-mm. So, kasi nga, cash naman talaga lahat ang gusto Oo. ng seller. Oo. Kaya lang, kinonvince po namin, as mahirap pong magbenta ng cash, Mm. baka pwedeng 1 year to pay. Oo. Yan. Pero meron pa rin po akong special na offer sa inyo. Sa 1 year to pay, kung nabibigitan po kayo, mag-PM na lang po kayo. Oo. Yan. PM, mapag-uusapan. Pwede po natin pag-usapan. Ayan, madadala mo sa magandang usapan niya mga kabukals. So, yun. Tignan lang natin dito banda. At dyan na lang tayo sa bandang gitna. Dito, ang ganda kasi kung makapupuntahan, nalinis na nga dun. Ayun na yung ano. Nilinis nung nag-aalaga ng mga aso dun. Oo. Ayun, ito po ay kaya po inano namin ng 300 square meter. Siyempre, backyard farm mo po. Oo. Pwede po kayong mag-backyard farm, mag-alaga ng konting baboy at manok. Mm-mm. So, kung maliit po yung area ninyo, hindi nyo magagawang backyard. Yung pala ang isang i-discuss natin Ate Glenda. Opo. Kaya 300 square meter po ang minimum cut. Opo. Isa po kasi yun sa parang requirements Ng munisipyo. ng munisipyo para mabigyan kayo ng permit na i-subdivide ang isang property categorized as farm lot. Tama ba? Hindi pa naman siya talaga actually farm lot na tatawag. Ito ay semi-farm lot. Semi-farm lot. 300 lang po siya. Maliit lang naman po kasi. Oo. Yeah. Yan. Pero hindi siya, ibig sabihin, hindi siya residential. Hindi po. Oo. Opo. Kasi kung residential yung mga kabukals, unang-una, concrete roads dapat yan. Yes po. Mas madaming kailangan bayaran. Pero since nga ito po ay semi-farm lot ang gagawin, kaya 300 square meter po ang minimum cut. Kasi iyon po ang requirement sa munisipyo. Hindi po tayo pwedeng bumaba sa Yes po. 300 square meter. Yan po yung inano nila na 300 Oo. talaga. At saka po, isa pa, pwede rin po kayong kung 300, pwede naman po tayong magdagdag pa. 600. Kung mas malaki ang kailangan, Mas better po. mas maganda. Yan. Saka ito mga Ate Glenda, may nabanggit natin permit. May permit ito? Nagpaalam lang po tayo sa munisipyo Oo. na ito nga ay para hindi tayo Masilip. masilip. Ano? Oo. Kasi maliit lang naman talaga ito. Oo. 8,000 square meter po siya. Yan. So ito ay may hindi na ano. po kami katulad nung iba talaga. Direct lot owner lang. Mm-mm. Kasi kami, hindi po ito company Oo. na kami po ay nagsasubdivide ng kung saan-saan. Hindi po ito company. Oo. Yan. Pero ito ay ano, kumbaga Tinutulungan lang na po itim, namin ng owner. na ipagpaalam sa munisipyo Alam naman. na gano'n ang gagawin niya subdivide. Alam naman po ng municipal. Pero hindi po kami pa umano ng permit talaga. Oo. Kasi hindi naman malaki. Oo. Ang ano lang po nito is silat owner lang Mm. ang subdivide. Wala isa hektarya mga kabukal kasi maliit lang na ano. Ayan. So yun. Ano pang mga dapat nilang malaman na pagbabago?
Ayun lang naman, wala naman na po kaming yung terms lang po kaya namin ng Mas second pinagaang. lot. Kasi para po maka-avail yung ating mga gustong makapag-invest. Mm. Yan. Baka po yung mga dati pa naming buyer na hindi nakapag-avail, Oo. diba? Kasi malalaki ang gusto nila. Isa Oo. pa po, napakamura po nito. Mm. 2.5 po ang per square meter. Ito na halos ang pinakamurang makikita nyo rito mga kabokals na subdivided. Tsaka Ah, area, oo. hindi pang tapon. Maganda talaga ang area. Hindi pang tapon ng area Oo. talaga. At saka yung pinakita nga po niya yung certified true copy ng title. So talagang Ayun po. malinis na malinis Kinuha ko talaga. muna po yung, Oo. yun nga rin po yung ano ko na mag second vlog ka kasi para may maipakita ako Oo. na. At Kasi least, nung may una first wala tayong wala. ganyan eh. Oo. Oo. Yan. At saka mga kabukas, kung kayo po interesado, syempre, mag due diligence din kayo, Pwede 'di po. ba? Mm. Public documents naman po ito. Mm. Pwede ko naman po sa inyong i-send through messenger. Oo. Kung gusto niyo pong kayo yung mag due diligence, punta po kayo sa RD Giginto. RD Bulacan. Giginto. Yes. Oo, pwede nyo i-due diligence yan. Pwede Ibig po sabihin, kayong i-check. kumuha doon Mm. na kayo po mismo ang nakapag-certify. Ayun. Ayan mga kabokals ha. So yan. Bakit po tayo nag-due diligence? Kung ito po ba ay nakasangla, Oo. yan, isa rin po yon. Kung ito po ba ay may annotation, Ano ibig sabihin annotation? may nakatatak sa likod na na-annotate, na tsaka yung validity ng ating certified is 6 months. Mm. Kasi ang pagta-transfer, bakit hindi? Baka mamaya may nabili na after 6 months, nakabili na, na-transfer na pala. Yun. Isa rin yun sa idea na maibibigay ko sa inyo. Yun ang mga dapat nila i-check sa pag Mm. nag-due diligence sila. Kasi kung ano nga, yan, napakwenta na tayo. Para maalam din nila Opo. maganda yan. Kung tulad po nun, may nagpa-assist po sa akin ng pagpa-title na may nabili silang lupa. Oo. May certified ang lot owner pero kinuha ko pa rin ng sarili naming due diligence at latest. Oo. So, ibig sabihin, wala pang nakakapagpalipat ng title dahil latest yun. Oo. Kasi 3 months pwedeng malipat ang title. Oo. Yan. So, kung kinuha mo yung ganitong certified, mapapatunayan mong walang nakabili, walang nakapaglipat ng ibang titulo. So, Okay. hindi siya double sale, ibig sabihin. Mm. Meron kasing ganon na maaaring natagal na yung due diligence na certified mo, Oo. nalipat na pala. Oo. So, ang ideal pala ng pag-due diligence, 6 months. Na, pagka ganon. 6 months na validity. Po yung, ang ano po kasi nito, ginagamit namin ito sa RD. Pag 6 months na, hindi na pwede gamitin. Kukuha po kami ng iba. Panibago. Panibago. Oo. Yan. Kasi ang process ng title natin, within 4 months. 4 months. 4 months, Oo. pinakamatagal na yon. Oo. Sa transferring title. Oo. Yan. So, kung 4 months na yung lampas ng 6 months, possible, pwedeng nabili yung iba, Oo. mag-iisip ka kung baka nabili na. Oo. Para hindi po kayo mag-isip na baka nabili na, kumuha po kayo ng certified. Oo, yung sarili nilang Opo. due diligence na Tsaka may pag-check date yan. po yan. May date po yan. Oo, yung hawak mo ngayon may date May yan. date po yan. Ayan mga kabokals. So yun. So good to know yung mga dapat po nating malaman pagka nag-due diligence tayo sa RD. Yung 6 months validity pala ng certified true copy. Importante pala yan. Ayan, so mga kabokals, may masasabihin ka pa ba iba? Bili na po kayo. Bili na po para nagmamakaawa. Tulungan niyo po kami ni Sir Kabok. Ayan mga kabokals, sa mga interesado PM lang po sa Kabokals Farmer Facebook page para may coordinate ko kay Ate Glenda. Sila po mismo nag-handle. Direkta po sila sa owner. Nag-handle nito, tinulungan po namin yung mag-asawa na maibenta kasi nga hindi maibenta ng buo. Yan. Yan. Isa po kasi sa mahirap gawin ngayon yan yung magbenta ka ng malaking lupa na napakahirap kasi ng buhay ngayon mga kabokals, kaya nauuso po ngayon yung talaga yung mga subdivided kasi sa hirap po talaga na magbenta ng isang malaki. And syempre yung mga buyer kasi hirap din pong bumili ng malaki. Napakamura po nito dahil sagot namin ang lahat ng gastos. Wala Diba? sa presyo pa lang. Presyo pa lang saka sa location, ang ganda. At yung accessible. Oo. Talaga naman panalo na po kayo. Ng papeles naman, ayan. So, 'di ba? So, yan mga kabokals, sana po mag-avail kayo. Ito naman ay
Ako po yung nagtutuloy lang po ng impormasyon. Nasa inyo po yan kung kayo po ay interesado. Makipag-coordinate po kayo sa amin. And then, mag-usap kayo ni Ate Glenda. Lahat po ng mga dapat nyong malaman, mga legal papers na kailangan nyo, sila Ate Glenda po makakasagot niyan. And again, due diligence po. Nasa inyo po, karapatan nyo po mag-due diligence. Siyempre, bago kayo Bumili. pumasok sa isang transaction. Ayan mga kabokal, so kami pabalik na at maulan. Siningit lang namin itong vlog na to. Matagal na akong inaaya nito. At sobrang busy, hindi ako makakasama. Si Sir na makapag-vlog ngayon. Kaya sabi ko, ikaw ang sinadya ko, Sir, mag-vlog tayo. Oo, nagpunta yan dito para lang ma-vlog ko kasi talagang ano. Yun nga, yung update kasi na gusto niya iparating sa atin. Kasi nga po ang habol ko, may maipakita po ako sa inyong papers na siguradong na due diligence ko po yung titulo nito. Oo, kasi last time nga wala kami nilipakita. Ayan. So maraming salamat mga kabokals, hanggang dito na lang. Ayun yung wala tayo kanin dating sukat eh. wala. Final na sukat. Wala tayong scheme plan dati. 'Di ba? Ayun po yung bayan na iba. Ayun. Ayan. Ayun yung ibang kausap nila na ano. Ayan mga kabokals, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong muling pagsama. Amazing na buhay.